Hallelujah. Let's pray. Lord, thank you for this afternoon. Thank you for the life of each and every one. Thank you so much, God, for sustaining us day by day. That we could be able to do our works and we could be able to worship you. Father, we offer you our hearts, God, even for your, we pray for your word that we are about to hear this afternoon. We pray for the divine understanding and the divine wisdom, even those who are joining us online. Father, give us your message, Lord, for we know that your word will give us strength, O God. It will give us direction. It will give us guidance, so Lord, how to live in this sinful world. Father, thank you. Bless your people. Bless each and every one, O God, as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Father, thank you. We give you the praise, O God, in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Maraydayaw ni Apo. Marayda kayo na online. Pwede ninyong sabihin din sa Panginoon, purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. So, this afternoon, let us learn about commitment. Let us again be reminded in our commitment to the Lord. So, this afternoon, I would like to share the 5 ways of showing our commitment to the Lord. Mga paraan para ipakita natin ang ating commitment. What is commitment in Tagalog? Ang ating basta commitment. Hallelujah. So, makita natin, mga kaibigan, na ito po ang isang kailangan natin bilang isang nananampalataya sa ating Panginoon. Okay? And let us see first what is commitment. This commitment requires consistent choices that reflect devotion. Ito po ay nangangailangan ng yung tunay at tuloy-tuloy na pagpili natin, at ito ay i-reflect niya, ipapakita niya ang ating devotion sa ating Panginoon. Okay? Maraming mga sumusunod sa Panginoon na nag-i-struggle na nabubuhay in a way to prove their commitment. Pero makikita natin that true commitment demands more than words. It calls for obedience, sacrifice, and dedication. Halaran na sa nakunang na napudno ka kani Apo Diyos. Halang na sa nakunang nga, anak dak ni Apo Diyos. No di kat masapol nga i-prove mo. Masapol nga ipakita ti panagtunog. Sakripisyo, dedication. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, the Bible provides clear ways to demonstrate genuine faith. Makita natin sa Bible ang mga ang tunay, ang genuine na talagang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So, yan po mga kaibigan. Commitment to God is more than
more than words. Anla nga sa o kakabsat. Amen. An nga sa ulaan. Makunang nga committed ka kaniya ako Diyos. Anla nga sa o ni kwan. Lodi kat it is more on action. Okay? True commitment means putting God first. Even it is difficult or inconvenient. O yeah. Kasi dyan gaya ti commitment. True commitment means putting God first. Amen. Even when it is difficult or inconvenient. Uray nung nariga, uray nung talaga na niya po Diyos lata. Hallelujah. Kasi dyan makunang Kristiyano. Yan. Another is, commitment requires intentional choices that align with His will rather than personal desires. Kaya na nga sa uwan talaga nga intentional choices that align with His will. Kaya nga sa uwan nga sikatin ang desisyon na talaga nga ilinyam jay plano ni Apo Diyos. Amen. Hindi yung plano mo, hindi yung desire mo, kundi ilinya mo ang desire mo sa kagustuhan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Talagang God first talaga. Kahit masakit, kahit mahirap. Pero Panginoon pa rin. We can see also in here, nung kikitaan tayo, kakabsat, the Bible emphasizes that commitment to God involves both faith and action. Yeah. Faith and action. So ako nagtatay na it's not only in words. Amen. Kasapulan natin faith and action. Faith in action. Hallelujah. Because action reveal the depths of one's faith. Action reveal the depths of one's faith. Jay aramid, iparangna, nukas anu ti kauneg ti pamati jay may sana tao. Yes, jay. Siyempre, Amen. makita mo na talaga di jay namati, wano na bakit ti pamati na. Ijay pa sa pamamagitan ng kanyang aksyon. Hindi lang yung salita ng salita, dada ng dada, wala namang ginagawa. Oh, yan. Kaya, ganun po mga kapatid. Ganun po ang commitment. Another, I would like you to see this. Commitment means trusting God. Even when prayer seems unanswered or trials arise. Ang ganda ito eh. Commitment means trusting God even when prayers seem unanswered. Uray no kaslangan nga masusumbatan kay kararag mo. Kahit parang hindi nasasagot ang pananalangin mo, nandyan pa rin ang trusting God. All trials arise. Maraming mga problema, maraming mga testing. Hallelujah, praise God. Amen. Alam niyo, ganito yan eh. It is easy to follow God when things are going well. Di ba? Okay, parang okay.
Pero, kung committed ka talaga. Pero ito, but true devotion is tested in hardship. It is easy to follow God when things are going well. But true devotion is tested in hardship. Ang tunay na devotion sa Panginoon or commitment sa Panginoon, matitesting yan ng hardship, trials. Totoo nga naman. Paano mo sasabihin na ang isang punong kahoy ay matibay kung hindi naman dumanas sa bagyo? Tingnan ninyo. Dagiti kay kayo nga nakatakder pala. Nalpas ti bagyo, hindi Sunday, signal number 10. Yan. Kitaan nyo, dagiti kayo nga nakatakder pala. Karkaroon mo, nagnati bagyo, nagnadagiti ang angin kat nakatakder. Kahit nga sa uwan, nairamot na ita. Nairamot. Kasama ti Kristiyano. Pangtestingan ti bagin. Iso nga, mayat-yamat laan, maganda din tayong lahat. Maganda din na dumaan tayo sa testing. Maganda din yung may nakikita mong maling ugali ng kasama mo. Maganda din, may napapakinggan ka na hindi ka aya-aya kahit sa mismo kasama mo. Maganda din na nakikita mo yung mga negative kahit sa kasama mo. Alam niyo kung bakit? Doon mo na-a-assist ang sarili mo na umugat ka pala, lumalim pala. Kasi kahit may nakikita ka na papakinggan mo, what effect? Awanan ti epekto na. Why? Because there is dying to self na sinasabi. No, natay na ito yung nabagi. Awanan. Ang awan epekto na. As dyan. Ay, yung anda ako. Karlargaan na. Okay pa lang, ada di reaction naman minsan ito naman malamdaman at kalma. Taan mo naman kontrol. Ang pahinga mo naman kontrol. Ada di po at Espiritu Santo. Self-control, di ba? Kaya nga sa una, dati self-control mo, may nagiti, banbanag nga, pag i-apply ang ijay self-control. As jay. Tapno, matesting, ma-probe di jay bunga nga dakin ka. Kung awan tinakatististingan na, awan Tapos anong pa ako nang I am a conqueror, awan mo kinangker mo. Tapos anong magdaita? Hallelujah. Kaya, Christian. That's why, regardless of circumstances, let's continue to be faithful. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, ganun po. So, let's go now to the 5 biblical ways of showing commitment to God. Anyati ko na natin 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Saan tayo na? And 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Praise the Lord. Ito ang isang bagay na dapat tingnan natin sa buhay natin. Sabi niya dito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Yan. Do you not realize that Christ is in you? Unless, of course, you fail the test. Wow! Ang ganda. Examine yourself. Amen. Kung tingnan ninyo, kung talagang nandyan pa ang faith ninyo,
Sabi niya, test yourself. Testingan ti magim. Ano ka di nga ma-realize ko na lalita? Unless, of course, you fail the test. Yan. Kaya kailangan natin ang mga bagay-bagay na testingan natin ang sarili natin. So, ano umay lagi tingin nga banbanag nga manggunti pamati ka. Ay, ito naman Pasko po na tayong maagiyaman ng apo, nakatakdurak pa yung Amen. Kaya na sa po nakapasa ang testing. Uray 75 lang. Kasi mati ko tayo estudyante, ay, malagsak mo nakapasa. Oray 75 lang. Awan mo lang kay kabila na Diyos surok na. Basta nakapasa ka naman. Okay? So, yan. Testingan tayo. Okay, number 1 na mangipakita. Okay, number 1 is prioritize time in prayer and worship. Yan. Priority natin ang prayer and worship. Yan. Singit na kami na gito eh. Yan. Twin ito. Anong twin ng Tagalog? Twin. Ha? Kambal. Kakambal. Kakambal. Magkambal ito. Prayer and worship. Kaya tingnan natin sa Luke chapter 5 verse 6. Nang sabi doon, but Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. Kita niyo pati si Jesus. Kasi yan ang paraan na makahugot tayo ng kalakasan. Pananalangin. Kaya, doon po makikita, a committed relationship with God requires consistent communication. Kasapulan nga, dali dyan, tuloy-tuloy ang communication. And we know that prayer is not just a ritual. This is the way to seek God's guidance, express our gratitude, and it deepen our faith. Ritual lang na ito eh. Ito ang paraan na hanapin natin, makicommunicate ka, usap natin ang Panginoon. To ask guidance, to express our gratitude. Pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. You see, even the Son of God prioritize time with the Father. Kaya yan, pumupunta dyan sa mountain para mag-pray. Kahit sa worship, whether in private or other, oray, tikakastoy, importante, di pa nag-worship. So mga kayo ako na nga, ay, di balit ang worship pa ilaan, malamdaman, ang word of God lang. Maminsan, ididagdamot ko kas jaya. Ijay lions. Yung lions ini, ay, natik the worship ko na. Tumakdir amin tidog tumo. Ang karoon of speaking tongues na amin ngayon, ay, grabe. Pero very powerful kayang bujay. Because if the people worship the Lord, the presence of God will come down. Dagiti demonyo, demonyeta ka dikitun, unig dagiti tao ka, tumaray da. Madeliver da, babaon gayang ti presensya ni Apo Diyos. So gayang nga dati susunggar ka, dadagay demonyeta, demonyito, diyang unig na, pumanaw da. Kitaan nyo no, adati papanan nyo kot, adati al-alyakot, sunggar kayo nga talaga. Adati tayong nanukan ka, timay sa nga lugar nga ko, nanukan ko, apay nga sunggar ang alpay-pay so. At ka nga nalipat ka, aliyah dyan. Hallelujah. Okay?
So, true commitment means making prayer and worship daily sana priority sa buhay natin. Tingnan ninyo si Daniel. Daniel prayed 3 times a day. Even when it puts his life at risk. Tingnan nyo dito sa point. Now when Daniel learned that the decrees had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Kaya kararag, agyaman. So ngayon agkuy-kuyog na ito'y prayer and worship. Prayer and worship. Hindi nang ganda nga na-aprobaran niya, decree nga ibang pagadang masapol nga di kailangan nga statute ipagdayawan na build up the king. Umahangan ka kabsak na nagbutog isuna. Ya decree ko tinarami na no awal no hanay iti pagkararagan makiliw da at magibalod da. Pero hindi yan ikinatakot ni Daniel. Ang ginawa niya, sige, nag-pray pa rin kay Lord. Nag-pray pa rin kay Lord. So we could see in here, in the life of Daniel, that commitment to God is reflected in a heart that seeks Him consistently. See? The commitment, i-reflect na iti puso nga talaga nga mambirbiro kan magkakararag kan at daydayo kan ni Agnes. Amen. Hallelujah. Marandama adan to comments kita. Hallelujah, praise the Lord. Kaya let's continue to thank the Lord and continue to be in prayer. Prayer and worship. At maya ito na, napakaganda yung pagkatapos ng mag-pray ka, magpuri ka sa Panginoon, or mag-intercession, pwede kang mag-worship sa Panginoon, tapos magpuri ka kay Lord. Napakasarap. Napakaaliwalas ang araw. Napakaganda ang araw. Kung simulan mo ang araw mo ng pagpupuri at pananalangin sa Panginoon. Tingnan mo, throughout the day, you can really feel it. You can really feel it. Praise God. Number two is obey His commands and teachings. Yan po ang isang way na ipakita natin ang ating commitment sa Panginoon. Mag-obey kay Lord. Why? Because obedience is a key sign of commitment to God. Kaya sabi ng Panginoon doon sabi ni Jesus doon sa John chapter 14, verse 15, no? If you love me, keep my commands. Yan. Kaya, true faith is not just about believing God, but living in according to His instruction. True faith is not just believing in God, but living. Ibiyag mo. Living, agbyag ka, mamuhay ka. Sa pamamagitan ng kanyang instruction. Many claim to follow God, but ignore His teaching. Tignan ninyo. Once na mag-conflict yung kagustuhan mo at sa kagustuhan ng Panginoon, hindi na yun. Once na i-follow mo yung kagustuhan mo, wala na, talo ka na. Kaya, commitment means aligning actions with His Word.
even when it is difficult. I tell you. Kaya maganda ang mag-obey sa ating Panginoon. James chapter 1 verse 22, anong sabi doon? James chapter 1 sabi niya, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Kalangag, dungag, aramidang, tibagbagana, kunana. Gagawin mo. Mamaya, kinig ka na ng kinig, baka ang taingan mo lang ang papasok sa langit. Paano yan? Baka ang taingan mo lang ang papasok sa langit, wala na. Kaya, napakaganda po na kailangan natin mag-obey sa ating Panginoon. Gagawin natin, kaya makita natin dito, obedience to the Word of God requires, we could see in here, that it requires surrendering and trusting God sa lahat, mga kaibigan, sa Kanyang salita na ating napapakinggan. Amen? Number 3. Okay. Number 3 is ways that we could show our commitment is serve others in His name. Wow. I-emphasize doon ang yung in His name. Serve others in Christ's name. Ang pangalan ng Panginoon, in His name. Ibig sabihin, na ang gagawin mo para sa others na yan, ginagawa mo para kay Lord. Amen? Yung trabaho mo, example, hindi mo ginagawa yan dahil may salary ka pagdating ng katapusan. Maminsan, sige lang, okay lang. Basta importante, may sahod sa katapusan. Ginagawa lang dahil sa sahod. Pero napakaganda po, sabi niya, serve others in His name. Gagawin mo yan. At alamin mo na ang ginagawa mo, kailangan na gagawin mo para sa Panginoon. Kaya commitment to God, serving others is one way that you could show your commitment to God. Because commitment to God, it means reflecting His love through acts of service. Tignan ninyo. Yung talagang pagmamahal mo, yung commitment mo sa Panginoon, nakikita yan. Ha? Nakikita yan sa'yo, sa serbisyo mo. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya kung gagawin mo yan para kay Lord, kahit walang nakakakita sa'yo, gawin mo pa rin buong puso. Dahil kung ginagawa mo lang yan, na hindi kasama ang puso, awan, madagdag sinang kalanguman. Doon ko nagmuryo-muryot ka. Ito naman pa'y nagdibati Allah, nabanbanlog ka. Apay nga nabanbanlog ka. Baka high blood ka pa, hindi matunti blood pressure mo. Why? Because napipilitan ka sa ginagawa mo. Okay? In Matthew chapter 20 verse 28, kaya kumanggabasaan tayo. Sabi nga dito, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Oh, yan, tuladan tayo. Mark chapter 12 verse 31. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Oh,
Diyan ngay pag nagmamahal na talaga, ti kwa. Awan ti makaartap. Una na. Yes. Alam niyo, sa serbisyo natin sa tao, pwede mong gawin. At kung makita nila, pwede mong gawin yan. Kahit walang pagmamahal sa puso mo, okay lang. Pero, sa Panginoon, everything that you did, you've done, na hindi kasama ang pagmamahal, is nothing. It cannot be rewarded. Kaya, the foundation of everything that you are doing must be love. If you want your doing to be rewarded, kailangan at kailangan kasama ang puso, kasama ang pagmamahal. Nagmalimot galing ti araminim ti may nga banag na awan ti hangay nga what? Hanga si pupuso. Mabannog ka lang man. Well, mabannog ka lang man. Ngayon, nagmayag mo dahito ita, oray ang niya ti aramidin daken ka. Agmulmula ka na tati ayan. Kita ito. Kunan niya ang Diyos, what you plan, you sow. Amen. Eh? But you need to plan first. Hanga baliktad, hanga you sow first before you, you reap first before you plant. You plant first before you reap. So ano, at dati mang gurgurakin ka, agmula ka ti ayan, kata. Sige lang, mula ka ng tayo. Amen? Amen. Isugayang nga nabatun da kati bato ko na niya ako Diyos. Batuan ti? Tinapay. No hungry iso na pakanam, kunana. No thirsty iso na painom ng lata. Yan. Anya ti mangyari, no aramidem na ita, kas na nga ang kabkabil katidugang ije ulo na, kunana. Meaning, God is speaking to his conscience. Kasi dyan. So, kung kaya mo agapit, sige, mulaan pa. Mula ka lang tamang mula. Totoo ito. Agapit ka ito. Amen? Amen. Imbis nga maasar ka, imbis nga kwan, kasya, agmula ka ti asi, agmula ka ti asi. Agapit ka ito ti asi. Agmula ka ti ayat. Agapit ka ito ti ayat. Nung nagmula ka ti asar, agapit ka ito ti asar. Kasya. Kasya, ito po maabak bijay kwan. Dapat mayat iti kwan na, iti subad na. Number 4. Number 4 is offer sacrificial offering. Offering manin. Dahil ito di may sa hindi din siya di panagaya. It cannot be ngano agayat ka awan tigilin. It cannot. So mga anak ng mamati, di ko na, I love you, uray may isang atong birong awan. Pasibili magtaytan. Pipiya pa I love you piman. Ada ti patulog na nga bulong ti aba. Managa po Pilipinas. Laing. Yan. May laing. Uray pa kasi. Ada talaga nga. Ang pagmamahal kasama at kasama ang giving. Hindi pwede. Ang ano? Hindi pwedeng magmahal na walang pagbibigay. Hindi pwede yan. Kaya nga maraming nangungutang para lang ibigay.
Maraming nangungutang parang i-date ang mahal niya. Di ba? I-date ng utang na. Yan. Because gusto niya ipakita ang pagmamahal. And one way that we could show is by giving. Kaya, commitment to the Lord is demonstrated through generosity. Masama nga adda nga talaga iti kwan. Ito, Jesus, kita na, ni Ama Jesus, ang Panginoon, pinuri niya ang isang widow na nagbigay. Doon sa Luke chapter 21, verse 1 to 4. Tingnan natin. As he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. He also saw a poor widow put in 2 very small copper coins. I tell you the truth, he said, this poor widow has put in more than all the others. Nagado, makikita na. Ang offering na kiti nagbabak na, makikita na. Nagado di yung offering na. Nakita naman ti offering, di kaya widow. So nga amon ni Apo Diyos, mura ako offering kayo dito, amon na. Ang kuna na, amin na, lahat ng mga gifts ng mga tao ito, ang pinakamahal, ang gifts itong widow na ito. Alam niyo kung bakit? 2 copper of coins lang. Pero, nang galing sa puso niya, hindi lang nang galing sa puso, iyan talaga ang mayroon sa kanya. There is sacrifice. Ang mga mayayaman, maraming pera, maraming natira. Pero itong poor na ito lang ang kanyang pera, pero ay binigay pa rin sa Panginoon. Kaya mabigat ang kanyang offering. Dahil kung ano ang mayroon sa kanya, yan talaga binigay niya. Ganon din, there must be a sacrifice. Sacrificial giving. Mo yung sacrificial giving na makuna? Dahil agdati maritnang. For example, nag-offer ka no da chicken ka ni pig. Nung nag-offer si chicken, lechip plan. Di ba? Sarap yung lechip plan na made of eggs, no? Itong si pig, ang offering na hamburger. Hamburger. Nag-offering sila. Oh. Ang offering ni manok, hindi acceptable. Rejected. Ang offering ni baboy, yan ang accepted. Nag-complain si manok. Sabi niya, bakit? Ang tamis-tamis naman itong offering ko. Bakit yung offering ni ang na-accept lang? Sabi yung master, yes, dahil ikaw, ang offering mo, lumabas lang sa puwet mo. Lumabas lang sa puwet mo. Tama yan. Isa pa, nagpapataas ng sugar. Hindi, joke lang. Yung chip lang kasi yung matamis na inilalagay nila sa di ba? Sa halo-halo. Ganon. Pero si pig, sabi niya, hamburger. Ang offering niya ay nanggaling sa kanyang katawan. Di ba yung ham? Yung ham talagang nanggaling at naramdaman niya kung gaano kakirot o kasakit ang maalisan ng ham. Kaya acceptable that is sacrifice. Maramdaman mo talaga. Hindi yung sobra-sobra lang.
yung extra lang. Ganun. Okay? Proverbs chapter 3 verse 9. Anong sabi dyan sa Proverbs chapter 3 verse 9? Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Yan. Yung maganda. Alam niyo kung isa pang bagay kung bakit tayo nag-o-offering ito. Philippians chapter 4 verse 17. Sabi niya, not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. Ibig sabihin, ikaw din ang mabibinifisyuan sa ginagawa mo. Yeah? Magkikredit din yan sa inyong account. Hindi yung account ko, account mo. Amen. Yeah? That is one way that we could invest also to the kingdom of God. We need to give, continue to give. Continue to give our tithes, continue to give our offerings to the Lord. Antayo nga ang imot. Kastoy, awan. Awan ti maalayo mo. Siniro kayo lang. We need to open our hands so that if God will pour out His blessing, then the hands were open, mapupunuan. Kastoy mo, yan ito, maikabil kita. Ikakastoy mo lang. Awan ang ikastoy mo, open. Pero ito maikabil yung account mo. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Philippians, not that I am looking for a gift. Hindi yung hinahanap ko ang gift ninyo sa akin. I remember when I went to Malaysia. Noon. Rineview ko yung isang sister. Kuna na kanya, kako man di pastora, tilang offering ng hanap. Hanap. Kaya po na rineview ko. Kuna ka hanap ka rin at timirbiro ko. Timirbiro ko kaya tunay na panagservi. Nga dapat na isurong ka na hindi tao. But I am looking for what may be credited to your account. Tingnan ninyo. Tinuturo at kagustuhan din ni Paul na ang kanyang mga membro, ang kanyang mga anak doon sa Philippians ay mabibless din sila. Kaya our support, mga kaibigan, our support, our doings for the kingdom of God, hindi nasasayang ito. It is an opportunity to plant. It is opportunity to be blessed so that our account, it will be credited in our account. Awan di ba i-credit mo dyan account mo? Puros 0-0, madamdama, agbaw-bawas. Apay, awan ti mainay-nayon. Di ba, naman mo nainayunan ka, tono, agbaw-bawas. Ano yan? Yan. And the last one is share the gospel. Yan. Share the gospel. Yan. Hindi ito mawawala. Sharing the gospel. Why? Because Jesus commanded His followers to make disciples. Kaya makita natin, commitment to God, it means sharing His truth with others. Kailangan i-share natin ang salita ng Panginoon sa iba. You know, in the early church, the gospel was spread throughout. Why? Despite of persecution,
despite of trials, persecution, they're showing that true faith is not meant to be kept private. True faith, we need to be bold, boldly preach the word of the Lord, as the word of God says in Romans chapter 1, verse 16. Tingnan natin. Sa Romans chapter 1, verse 16, I am not ashamed of the gospel, because this is the power of God for the salvation of everyone who believes. First for the Jew, then for the Gentile. Tingnan ninyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kaya pala very bold si Apostol Pablo. At sa pamamagitan ng kanyang pag-preach sa word ng Panginoon, kinulong nila. Kinulong nila. Nung pumunta kami doon sa Rome, binisita namin kung saan may kulong si Paul. Alam niyo, doon pala doon. Ijay unog. Kailangan nakapang bumaba, tapos doon, madilim. Kaunti lang yung butas kung saan nanggagaling yung light. Tingnan ninyo. Hindi natatakot. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone. It means we will not preach the gospel kasi ano nga mamangag kita tao. Paano maririnig ang mga tao? Paano magkaroon ng salvation ang mga tao? As we are always saying, don't be ashamed. Let us continue to be bold. Why? Because always remember, we are campaigning for heaven. Oh, nagita Pilipinas, sige, kumpanya, nagiti official. They are campaigning who will be the Senate President. They are campaigning who will be who will get the blue ribbon or what they are so bold na kampimpinan. It is for their own. But preaching the word of God, we are campaigning for heaven, for salvation of the people. So, ako niya kumati ikabayin tayo. Walang kumati ikabayin tayo, mga kakabsa. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 7, for God did not give us the spirit of timidity, but the spirit of power, of love, and self-discipline. Oh, anda tayo nga inikan ni Apo Diyos, spiritong tikinatakrot. Hindi ka inikan na tayo the spirit of power, love, and self-discipline. So that we could spread out the word of the Lord, so that people will come to repentance. Amen? It reminds us, believers, that God has given us the spirit of power, not fear, so that we could spread the gospel to the people, so that people will come to know the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ang mga bagay na ipapakita natin. Kaya makita natin dito, a committed believers understands that faith is not just a personal. It is a message meant to be shared to others. Yeah? It's a message meant to be shared to others, so that others can experience the love of God and salvation. Amen. Amen? Kaya tayo magbabain kakabsat. Kaya mga kapatid, as a conclusion, nakita natin dito,
Commitment to God is more than words. It is a daily choice to follow Him with unwavering faith. The Bible makes it clear that true commitment requires action. Prioritizing prayer and worship. Obeying His commands. Serving others. Giving sacrificially. And sharing the gospel. Amen. These are the keys to demonstrate genuine relationship with the Lord. Commitment is attested in difficult, even in a difficult moments. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, let's continue to serve God with a genuine commitment. Amen? Amen. Hallelujah. Lord, salamat po. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ipakita sa iyo na tunay na kami po, Panginoon, ay tunay na nananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kahit anuman ang mga pangyayari, anuman ang mga testing sa buhay namin, anuman ang nakikita namin that is trying to pull us down in our walk with you. O God, our commitment to you is unmovable. It will be rooted, O God. Tulungan na kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, para lumalim at mas lalo kami magiging matatag sa aming paglilingkod sa iyo. Pakita namin, Panginoon, na kami po ay lumalago, nagmamature sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, dahil ang lahat ng paraan na ito, Panginoon, tulungan mo kami para magawa namin, maipakita lang sa iyo na mahal ka namin, O Diyos, at ikaw lang ang aming paglilingkuran. Father, thank you. Help us, Lord, to be rooted and matured in our walk with you, so that whatever trials and testing, we will not fail, O Lord God, but we will pass the test. Father, thank you. Bless all your people. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.